Inanunsyo ni Vladimir Putin ang 7 araw na tigil putukan laban sa ilang sibilyang target ng Ukraine para ipakita ang kanyang kapangyarihan. Ito ay isang tigil putukan na pinili ng Russia at si Putin ang makakakuha ng lahat ng papuri para dito. Pero may itinatago si Putin. Mas kailangan ng Russia ang tigil putukan dahil humihina na ang kanilang hukbo at napilitang ibalik ni Putin sa digmaan ang mga sugatan. Hindi natin tinutukoy ang mga sundalong may maliliit na sugat pag sinabi nating sugatan. Tinutukoy natin ang mga sundalong labis na sugatan na ginagamit na lang ng Russia laban sa depensa ng Ukraine. Tinutukoy natin ang mga sundalong naputulan ng braso o paa na pinapabalik pa rin sa Ukraine kahit walang prosthetics o suporta. Ipinapakita nito ang desperasyon ng Kremlin at kawalan ng puso ni Putin at kung gaano kailangan ng leader ng Russia na magpadala ng mga tao kahit anong kalagayan nila sa Ukraine para lang maipakita niya ang kapangyarihang wala naman talaga siya. Pag-uusapan natin yan mamaya sa video, pati tungkol sa mga putol ang paa o kamay. Iniulat ng United 24 Media noong Enero 30 na ilang sundalong Ruso ang nagbahagi ng kanilang karanasan sa paglilingkod sa militar ni Putin. Isa sa kanila, na kilala lamang bilang pribado, si Startsev ay isang dating bilanggo na sinamantala ang pagkakataon na pumunta sa Ukraine noong 2024. Doon, nawala ang kanyang binti, ngunit natuklasan niyang walang simpatya na naghihintay sa kanya pagbalik sa kanilang bayan. Ginamot si Startsev sa ospital sa Russia bago bigyan ng bagong utos. Bumalik ka sa Ukraine. Nagbayad na kami ng utang sa dugo, kaya ano pa? Dapat ba kaming mamatay? Galit na galit si Startsev sa isang video na nagpapaliwanag ng nangyari sa kanya. Ang simpleng sagot sa tanong na, yan ay oo. Ang mga sundalong tulad ni Startsev ay talagang nakatakdang mamatay. Hindi nag-iisa si Startsev na galit na nakaligtas. Marami pang sugatan ang ipinadala ni Putin pabalik sa labanan matapos magsakripisyo para sa pananakop ng kanilang leader. Iniulat ng United 24 Media na karamihan sa mga putol na sundalo ng Russia ay mula sa ika-100 at 26 Motorized Rifle Regiment. At ang mga utos nila ay nagmula sa isang koronel na ang pangalan ay Konstantinov Volodymyr Mikhailovich, isang walang pusong koronel na sumusunod sa utos ng isang malupit na leader. Marahil, ngunit isa pa ring koronel na tila masyadong masaya na ipadala muli ang mga putol sa harapan ng labanan. Ayon kay Startsev, hindi siya nabigyan ng prosthetics kahit dapat sana at walang pakialam ang mga tao. Dagdag pa niya, maaaring nakaapekto ang pagiging kriminal ni Mikhailovich sa desisyon. Sabi ng mga koronel, dapat mamatay lahat ng sundalong Ruso na dating bilanggo. Para sa mga bilanggo na lumalaban sa Ukraine, parang ito ay pagtakas mula sa mga bilangguan ng Russia. Ngayon, at gaya ng tatalakayin pa natin mamaya sa video, ang mga parehong bilangguan na iyon ay maaaring maging pangunahing takasan ng mga sundalong Ruso na ayaw lumaban mula sa mabilis na kamatayan sa Ukraine. Hindi na nakakagulat ang revelasyon ni Startsev para sa mga sumusubaybay sa pagtrato ni Putin sa sundalong Ruso sa Ukraine. Hindi lang si Startsev ang unang sundalong Rusong nagsabi na ipinadala sila sa harapan kahit hindi handa. Mayroon pang iba. At ang ilan sa mga kwento ay mahigit 1 taon na ang nakalipas. Halimbawa, noong Disyembre 6, 2024 iniulat ng Moscow Times mula sa Ostroshno Novosty Telegram channel na nagpoprotesta ang mga sugatang sundalong Ruso. Maagang pinalabas sila ng ospital para agad maibalik sa front line. Kasama ng ilang video na nagpapakita umano ng mga sundalong may bali ang mga buto. Ilan sa kanila ay naka-crutches, ayon sa channel. Ang mga sundalong nangangailangan ng gamutan ay ipinadala sa combat zone na nakaposas mula sa kanilang mga unit sa Krasnodar Krai. Tinawag na refusniks ang mga tumangging ipadala. Bagamat di ito ang kwento rito, ipinapakita ng sent back to the front lines in handcuffs ang lahat ng mahalagang detalye. Kahit noong 2024 pa desperado na si Putin, napigain ang bawat patak ng dugo mula sa mga sumali para lumaban sa kanyang digmaan. Siyempre, ang isang sugatang sundalo ay hindi gaanong pakinabang sa Kremlin, pero ang isang patay na sundalo na tumanggap ng bala o napilitang gamitin ng Ukraine ang isang drone para patayin sila ay mas kapakipakinabang. Iyan ang mga ginagawang pambala na may silbi. Isang sirang yaman na napakinabangan ng husto ng Kremlin na siya lang naman ang mahalaga kay Putin. Ayon sa mga sundalo, napilitan ang mga opisyal dahil tumanggi silang ipadala sa combat zone at iginiit muna nilang tapusin ang gamutan. Binanggit muli ng Telegram channel kung gaano kawalang pakialam ng Russia sa mga tumututol sa digmaan ni Putin. May sariling dagdag ang Moscow Times sa istoryang ito. Ipinagmamalaki ng mga opisyal ng Russia na 78% ng sugatang sundalo
ay bumalik sa labanan. Ibinahagi ng Kremlin ang estadistikang iyon para ipakitang kaunti lang ang pinsala ng depensa ng Ukraine sa mga sundalo, na palaging bumabalik ang mga sundalo na handang lumaban. Kahit mga putol ang bahagi ng katawan o may mga bali ang buto, ay ipinapadala pa rin pabalik sa harapan. Kung kabaligtaran, ilan sa 78% na bumalik ang talagang handa o gustong lumaban. Hindi ibubunyag ng Rusya ang sagot dyan, pati iba pang ganito. Kaya kung nakakakuha ka ng halaga mula sa The Military Show, huwag kalimutang mag-subscribe para sa mga susunod na video na maglalaman pa ng mas maraming revelasyon tungkol sa hukbong Ruso. Magtiwala ka, may kasunod pa ang kwentong ito. Noong Enero 2025, naglabas ang Cable News Network ng mas malayong video kaysa sa Ostorozhno Novosti. Ipinakita ng Cable News Network video na totoo ang sinabi ng Telegram channel tungkol sa mga sundalong Ruso na malapit ng posasan at ibalik sa labanan. Ipinakita nito ang mga pilay na sundalong Ruso na mabagal na naglalakad sa digmaan gamit ang saklay, parang pinipilit sumali sa mga pagsalakay na di naman nila dapat gawin. Isa sa mga sundalong iyon ay namataan ng isang Ukrainian na drone habang mag-isa siyang naglalakad gamit ang isang saklay. Nag-iisa, malamang ay takot na takot at wala siyang ibang magawa kundi maging isang nakaupong target. Nagbagsak ng pampasabog ang drone at napatay ang sundalo. Parehong nag-ulat ang The New York Times at Novaya Gazeta ng mga katulad na kwento tungkol sa mga sundalong Ruso na ipinapadala pa rin sa harapan kahit malubha ng sugatan. At mas lumalala pa ito kaysa sa lahat ng naibahagi namin hanggang ngayon. Marami sa mga sundalong iyon ay namamatay na sa sakit, na parang ginagamit lang sila ni Putin bilang pambala sa kanyon. Ayon sa New York Times, ipinapadala pa rin ang mga sundalo sa harapan kahit may malulubhang sakit gaya ng nabaling buto, stage 4 cancer epilepsy, matinding problema sa paningin, pandinig, trauma sa ulo, schizophrenia, at komplikasyon ng stroke. Noong Disyembre, iniulat ng Novaya Gazeta na pinagsasama ng Russia ang mga sundalong may malulubhang sakit gaya ng hepatitis at human immunodeficiency virus sa hiwalay na unit ng militar. Ang mga sundalo ay kailangang magsuot ng armband para makilala sila ng mga kasama nila. Ayon sa parehong pahayagan, ilang sundalong Ruso ay nagkakaroon ng sakit sa trinsera gaya ng tuberculosis dahil sa kakulangan sa malinis na tubig. Siyempre, lahat ng mga may sakit na sundalong ito ay nakakaranas ng parehong kapalaran tulad ng mga sugatan at mga naputulan ng bahagi ng katawan. Ipinapadala pa rin sila sa unahan ng labanan. Dagdag lang sila sa mga ginagawang pambala ng kanyon na mamamatay para sa pananakop ni Putin. Pero narito ang lihim na ayaw ipaalam ni Putin sa inyo. Hindi kumukuha ang Russia ng mga bilanggo para lumaban sa digmaan ni Putin dahil sila ang pinakamagagaling na sundalo. Hindi nila pinapadala ang mga sugatan, may sakit, at di na kayang lumaban pabalik sa unahan dahil gusto ng mga iyon mapunta roon. May ganitong klase ng mga tao ang Russia sa unahan ng labanan dahil wala na silang makuhang iba pa. Desperado na si Putin. At ang panukalang tigil putukan na nabanggit natin sa simula ng video ay isang malaking palatandaan na ang paggamit ng Russia sa mga sugatan ay senyales na hindi na nito kayang ipagpatuloy ang laban sa paraang gusto ni Putin ng matagal pa. Pag-usapan natin sandali ang tigil putukan na iyon. Noong Enero 30, lumabas ang ulat na sinabi ni Pangulong Donald Trump na nakausap niya si Putin. Ayon sa ulat, nakuha umano ni Trump ang isang pangako mula kay Putin. 7 araw daw titigil ang Russia sa pag-atake sa Kiev at iba pang lugar sa Ukraine. Nahihirapan ang mga tao sa Ukraine dahil sa kakulangan ng init at kuryente dahil sa tuloy-tuloy na pag-atake ng Russia sa kanilang energy infrastructure. Nakiusap ako kay Pangulong Putin na tigilan ang pagpapaputok sa Kiev at ibang bayan ng 1 linggo. At pumayag siya, sabi ni Trump. Hindi ito isang gawa ng kawanggawa ni Putin. At tiyak na hindi rin ito isang gawa ng habag. Ayon kay Hamish de Bretton Gordon sa The Telegraph, noong Enero 30, layunin ni Putin sa tigil putukan na ito na linlangin si Trump. Gusto ni Putin ng papuri para sa kanyang hakbang kahit na buong taglamig siyang nag-utos ng pambobomba sa infrastruktura ng enerhiya ng Ukraine. Daan-daang libong Ukrainians ang nawalan ng init habang bumababa ang temperatura sa -15 degrees Celsius. Gusto ni Putin ipakitang nananalo ang Russia at kayang itigil ang pag-atake dahil malapit nang bumagsak ang Ukraine. Ayon kay de Bretton Gordon, palabas lang ni Putin ang tigil putukan. Ayon kay de Bretton Gordon, hindi ito kilos ng kumpiyansang komander, kundi ng leader na malapit nang mabuwag ang hukbo. Ang paggamit ng sugatang sundalo bilang pambala ay patunay ng nalalapit na pagbagsak ng Russia. Pero kahit simpleng matematika, hindi kakayanin ng militar ng Russia ang digmaan ni Putin ng matagal.
Sabi ni De Breton Gordon, higit 1.5 milyong kaswalti na ang dinanas ng Russia sa Ukraine. Pinagtatalunan ang bilang. Ayon sa Ukraine, mahigit 1.24 milyong kaswalti na ang Russia sa 4 na taon ng labanan. Sa loob ng 2 taon, higit 1% lang ng Ukraine ang nasakop ng Russia, kapalit ng mahigit 500,000 kaswalti, at patuloy silang nawawalan ng halos 1,000 tao araw-araw. Mula simula ng 2,000 at 24 umuusad lang ang mga puwersa ng Russia ng 15 hanggang 70 metro bawat araw na isang matinding batikos sa kanilang mga taktika at pamumuno. Sulat ni De Breton Gordon. Konti lang ang tagumpay kumpara sa malaking pagkalugi, at ang mga sugatan ay nagagamit na bilang tinatawag ni De Breton Gordon na tagasalo ng bala. Hindi lang dahil walang pakialam si Putin sa kanila, at pag-uusapan natin ito mamaya. Pinapadala rin ng Russia ang mga sugatan at may sakit dahil wala na silang iba pang maipapadala. Humina na ang militar ng Russia dahil namatay na ang mga sundalo at reservist sa Ukraine. Ang natitira kay Putin ay mga bagong recruit na di marunong gumamit ng baril. Sa ganitong sitwasyon, pati may sakit at sugatan ay ipinapadala na rin. Mamamatay rin sila. Walang sagot ang Kremlin sa depensa ng Ukraine. Kaya nga nanawagan si Putin ng 7 araw na tigil putukan. Isang hakbang na kunwari ay nagpapakita ng kapangyarihan. Wala namang epekto, pero sinusubukan ng presidente ng Russia na makakuha ng gantimpala para sa kanyang awa. Gusto ni Putin makuha ang suporta ni Trump at umaasang pipilitin ng United States ang Ukraine na sumuko ng teritoryo. Hindi naman agad-agad makukuha ng Russia ang teritoryong iyon. Hindi pa sa ngayon, kahit papaano. Ayon kay De Breton Gordon, tinatansyang abot sa 1 milyong kaswalti at 4 na taon pa ng labanan bago makuha ang mga rehiyon ng Ukraine. Iyon ang hinihiling ni Putin kay Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine. Ayon kay De Breton Gordon, papalapit na ang hukbong Ruso sa sukdulang punto nito. Dapat makipag-usap ang Ukraine mula sa lakas, sabi niya, dahil tila pinapalampas ng United States ang mga kilos ni Putin. Tahimik si Zelensky. Sa tugon niya sa tigil putukan, pinuri niya ang United States sa pagsisikap nitong magdala ng kapayapaan. Walang opisyal na tigil putukan, ayon sa politiko noong Enero 30. Baka ipinapahiwatig ni Zelensky na babaliin ni Putin ang tigil putukan bago matapos. Maaaring kontento na si Putin sa mga nakuha niyang puntos habang papalapit ang Russia sa sukdulan. Mayroon tayong pangulo na walang pakialam sa mga tao, kaya pinayagan ang malalaking kaswalti at ang pagpapadala ng mga may sakit at sugatan sa harap. May pagkakataon ang mga Ruso na tapusin ang digmaang sinimulan ni Putin, lalo na't may bantang mobilisasyon dahil sa kanyang desperasyon. Samahan kami hanggang dulo ng video para malaman kung bakit habang nagpapasikat si Putin, hindi lang sundalong balik laban ang nahihirapan. Ayon sa Moscow Times Russia, kahit bahagyang bumaba nitong nakaraang taon, nananatiling hirap ang karaniwang Ruso dahil sa mataas na inflasyon at interest rate. Ayon sa ahensya ng ROSTAT ng Russia, bumagal ang inflasyon sa 5.6% sa pagtatapos ng 2025 matapos umabot ng 9.5% noong 2024. Ang interest rate ng Russia ay 16% mas mababa kaysa 21% noong unang 2025, pero hindi pa rin ito kahanga-hanga para sa Rusya. Kahit tama ang bilang, mataas pa rin ito. Galing pa sa datos na nagpapahirap sa karaniwang Ruso na bumili ng pangunahing kailangan. At kahit sa gitna ng bangungot sa ekonomiya, inuubos pa rin ng Kremlin ang bawat ruble na meron sila para sa digmaan. Sa halip na alagaan ang mamamayan, inuubos ng Moscow ang yaman sa paggawa ng misil at drone para takutin ang Kyiv. Sa Kremlin, parang pananggalang sa kanyon ang mga sundalong Ruso. Ayon kay De Breton Gordon, mas mababa pa ang halaga ng mga bilanggo at dayuhang recruit. Tama siya. Ang mga dayuhang recruit, lalo na, ay nagiging bahagi na ng hukbong Ruso na nauubusan na ng mga Rusong handang mamatay para kay Putin. Nasunog ng Russia ang 15,000 sundalong hilagang Koreano. Maging ang Kremlin ay napilitan ng magsinungaling sa mga tao sa ibang bansa sa desperadong pagsubok na lokohin sila para sumali sa labanan. Nakakalungkot na naloko ang ilan. Iniulat ng France 24 noong Nobyembre na gumagamit ang Russia ng kaduda-dudang recruitment
para akitin ang kabataang Indian sa pangakong trabaho sa Russia. Siguro nahuhulaan mo na ang nangyayari sa kanila. Nauuwi sila sa Ukraine bilang dagdag na mga pambala sa kanyon. Ayon sa France, 24 may 44 na mamamayan nila ang lumalaban sa Ukraine at ilan na ang nasawi. Malamang susunod na rin ang iba kung di sila makatakas. Ayon sa Medusa noong Enero 22 at kay Karen Philippa Larsen ng Danish Institute for International Studies, tinatawag na disposable soldiers ng Russia ang mga dayuhang recruit na ito dahil sa kakulangan ng tao ng Russia sa digmaan, umabot sa 20,000 dayuhan mula sa ikatlong bansa ang na-recruit para lumaban sa Ukraine, ayon sa Medusa. Bukod sa 20,000 bagong naturalized na mamamayang Ruso, marami rin ang malamang na nagbago ng buhay para makuha ang pagkamamamayan. Ito ang sitwasyon ng hukbong Ruso ngayon. Wala na ang mga veterano, reservist, at sanay na sundalo. Puno na ngayon ang hukbo ng may sakit, sugatan, nalinlang, at sino mang nakuha ng Kremlin para mapanatili ang bilang, kahit laging bigo at nasisira ang pag-atake ng mga bagong sundalo. May dahilan si Putin sa ginagawa niya, tulad ng nabanggit sa video. Bawat sundalong di dapat lumaban para sa Russia ay ipinapadala o binabalik sa Ukraine. Kailangang iwasan ni Putin ang anumang magdudulot ng pagbagsak ng suporta sa kanyang pananakop, gaya ng mobilisasyon. Tumaas ang bilang ng namatay na Ruso sa Ukraine. Sabi ni Defense Minister Mikhailo Fedorov, 35,000 sundalong Ruso ang namatay o malubhang nasugatan hanggang Disyembre 2025 ayon sa United 24 Media. Itinarget ni Fedorov na gawing 50,000 kada buwan sa Ukraine pagsapit ng 2,026 para kay Putin. Malaking sakuna ang ganitong dami ng namatay, kahit ituring pa niyang kalakal ang mga tao ng Russia. Kung magpapatuloy pa, tiyak na mapipilitan silang magpatupad ng mobilisasyon. Kung gusto ni Putin na ipagpatuloy ang kanyang digmaan, ginamit na ng Russia dati ang mobilisasyon. Noong Setyembre 2022 nagpatupad si Putin ng partial mobilisasyon. Ngunit marami ang umalis na mamamayang Ruso at tumaas ang hindi pagkakasiya ng publiko. Babala ito mula sa muling pampublikong mobilisasyon ni Putin, lalo na sa lawak na kailangan ng Russia ngayon para bumangon muli kahit anumang kahawig ng isang maayos na hukbo. At ang hindi pagkakasiya ay maaring mauwi sa pag-aaklas. Alanganin na ang katayuang pampulitika ni Putin. Hindi na niya kailangang lalong galitin ang mga mamamayang Ruso habang hinaharap nila ang dobleng dagok ng mga problemang pang-ekonomiya at ang pagkamatay ng kanilang mga kamag-anak sa Ukraine sa napakaraming bilang. Ang mobilisasyon ay oportunidad din para sa Ukraine. Nabanggit kanina na umaasa si Putin na mas pipiliin ng mga bilanggo sa Russia ang lumaban sa Ukraine kaysa magkulong. Ayon sa United 24 Media, mag-iiba ang sitwasyon kung mapipilitang magmobilisa si Putin. Mas mukhang mas okay pa ang kulungan kaysa Ukraine ngayon. Nakikita ng mga Ruso ang utos ni Putin na sumabak sa giyera sa Ukraine na parang ipinapain sila, kaya't ang sagot nila, hindi. Ayon sa ulat, nagpapataw ang Russia ng mabibigat na sentensya sa mga tumatangging magsilbi matapos makonscript. Nasa 17,000-18,000 sundalong Ruso ang nasentensyahan ng 10 taon sa kulungan dahil sa pag-awol sa kanilang unit. Ang tumatanggi bago pumunta sa Ukraine ay nasentensyahan din, kadalasan ng 2 taon. At kahit ganoon, maraming regional na korte sa Rusya ang nagpapataw ng multa sa mga tumatanggi sa serbisyo imbes na sentensya sa kulungan. Isang lalaking si Kirill, ayon sa United 24 Media, ay nagbayad lang ng $200 at $45 matapos tumangging magsilbi kahit ilang pagdinig. Mas mainam ito kaysa mapatay sa labanan dahil tumanggi kang sumugod o ipadala. Kahit may kapansanan o malubhang sakit, mas pipiliin pa ng iba na mawalan ng ilang $100 o gumugol ng ilang taon sa kulungan, kahit gaano kabagsik ang sistema sa Rusya, kaysa lumaban at mamatay sa Ukraine. Baka ito na ang maging dahilan para ang estado ng mga ginagawang pambala ni Putin ay magsimulang lumaban sa kanilang presidente. Sabihin mo lang na hindi. Mamamatay agad ang mobilisasyon dahil kahit si Putin ay hindi makakalusot sa pagpapakulong ng daan-daang libong Ruso na kailangan niyang parusahan dahil tumanggi silang lumaban. Iiwanan nito ang Rusya na hirap, kulang sa tao, at yaman na kailangan ni Putin sa digmaan. Limitado lang ang bilang ng mga putol ang paa o kamay na pwedeng ipadala ng Rusya bago sila maubos. Nadiskubre ng Rusya na hindi na nito magagamit ang isang dating yaman na nagpapalakas sa pondo ng digmaan ng Kremlin.
Bumaba ang benta ng langis ng Rusya dahil sa United States. Alamin kung paano pinutol ng United States ang kailangan ng Rusya para ipagpatuloy ang kanilang digmaan nang hindi nagpapaputok ng kahit isang bala sa aming video. Kung nagustuhan mo ang video, mag-subscribe sa The Military Show para sa balita sa digmaan sa Ukraine. Salamat sa panonood.